Kumarap sa media ang negosyanteng Pilipino-Chinese na nailigtas sa lungsod ng Davao kahapon mula sa mga dumukot umano sa kanya. Ikinuwento niya kung paano siya dinala mula Metro Manila hanggang sa Mindanao. Sa ngayon, hiniigpitan na ang mga checkpoint sa Davao habang tinutugis ang 3 pang sospek. Nakatutok si Ian Cruz. Happy talaga. The most memorable birthday in my life. Ika-52 kaarawan ngayon ang Filipino-Chinese businesswoman na na-rescue sa kamay ng kidnap for ransom group sa Davao kahapon. Pero imbes sa masaganang handaan pumunta, iniharap siya sa media. Sa pakiusap niya, hindi natin ipapakita ang kanyang muka. Dito siya nagpasalamat sa PNP, lalo na sa anti-kidnapping group at Davao City Police dahil sa matagumpay na rescue operation sa kanya kahapon. 7 araw matapos makidnap sa Quezon City at mabihag hanggang Mindanao, hindi raw naging madali ang biyaheng kanyang pinagdaanan. Since na kung merong umabol man lang, tiyak nakuha ko ulit nun. Kasi nga, super traffic ang EDSA. And then, bumaybay din kami ng bandang South Superhighway. May mga checkpoint doon, pero hindi kami chine-check. Malapit pa naman checkpoint, nag-start na sila nagkakasahan. So, yun lang ang takot ko kasi pag nagka-enkwentro, patay din kami lahat. Mula Quezon City, nakarating sila sa Bicol noong Sabado, July 6, pero hindi raw sila makapag-transact sa bangko dahil weekend. Kaya nagpalipat-lipat sila ng lugar sa pamagitan ng Roro dahil takot daw tumigil ng matagal ang mga suspect. Nakarating pa raw sila ng Eastern Visayas. July 8 hanggang 9, nakarating sila ng Surigao. Ang napansin daw ng biktima, napakaluwag sa mga pantalang dinaanan nila. Wala silang ORCR, yung car, pero nakapagsakay pa rin kami ng Roro because meron silang tinatawagan na mga kakilala. Marami silang contact. May tinatawagan silang kapitan. So pinasakay kami ng Roro without any registration. July 10, nasa Butuan City na raw sila kung saan magaganap ang payoff na mula 100 million ransom ay natawaran na napababa sa 15 million pesos. Pero ang bangko dito kapos daw sa pondo. Kaya nagbungkahi sa kanila na sa Cagayan de Oro na lang pumunta dahil malaki ang syudad at may pondo ang mga bangko roon. Pero sabi ng biktima, pwede rin daw sa Davao City na isa ring malaking syudad. Pero nilid sa kalaman ng mga suspect at ng mismong biktima na trace na pala sila ng PNP anti-kidnapping group. Kaya naman nag-abang na rin sila sa Davao City at humingi na ng tulong sa local police. Then doon na, 12 o'clock na, doon na nag-start. Pumasok yung leader, sumabay sa akin kasi nga ayaw ko bitiwan. Baka daw pag pumasok ako, hindi na raw ako lumabas. So sumama siya sa loob ng bangko. And then, hindi ko na-expect din na doon sila, doon na nag-start ang aking release. Gawin po namin na aristuhin sana lahat na ng mga suspects doon, pero unfortunately lumaban po sila. So wala po kami magagawa kundi gumanti rin po. Sa panayam namin sa nag-iisang naarestong suspect na si Ramil Macamay na tubong bukid noon, itinanggi niyang siya ang leader ng grupo gaya ng sinabi ng AKG. Nagsilbi lang daw siyang driver ng grupo. Ang napatay daw na alias Alex o alias Daniel Montejo ang leader. Tinatawagan sila eh. Pagdaan nyo sa Roro, wala nang search? Wala. Paano ginagawa? May kinatawagan lang? Tinatawagan lang sila. Kinatawagan para ano? Para mapasakay doon. Si Macamay ang tinutukoy ng biktima na sumama sa kanya sa loob ng bangko sa Davao. Ako nagtanggalas tali niya. Sa mga pusas niya at saka sa takim sa bibig, sabi nung isa, tinanggalan mo yan, bantayan mo yan. Sa operasyon sa Davao City kahapon, 3 suspect ang napatay pero 3 iba pa ang pinaghahanap kabilang na umano ang isang private first class na sundalo. Tungkol dun sa kung merong involved yung sinasabi niyang sundalo ng army, we have to validate that. Paglinaw ng AKG, isang Montero lang ang gamit ng mga suspect at hindi raw 3 gaya ng unang napaulat. Nakarat na naman ipagharap ng reklamo ng kidnapping for ransom si Macamay. Ang movement for restoration of peace and order, tuloy daw ang pagbibigay ng tulong sa biktima kahit nakalaya na ito. Kasi ibang biktima kung medyo weak sila, usually they shy away, nag-migrate, fino-fold yung mga businesses nila at hindi maganda sa ating ekonomiya yung ganito. So kailangan mag-stay siya rito? And stay and fight this case. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras.